Hello Aquarius! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus General Reading para sa sign na Aquarius. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring nga mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Tatlo agad oh. Tatlo, pero sige, kunin natin yan. May core energy lang sana 'to, eh. Anyway, may dahilan kung ba't kayo napadpad dito. Puwedeng sa deck na ito, sa deck na 'yan, nandun na yung message. Bukod sa algorithm, siyempre may dahilan 'yan kung ba't tayo napunta dito. Pero kung walang nag-resonate sa inyo, okay lang 'yan. Puwedeng yung next month, so subscribe lang kayo para maabutan niyo yung pag-upload ng bagong reading. O puwede din naman na wala talaga at all. So, marami naman tarot readers around. So, pero mas maganda, you stick around kasi may message yan. Anyway, the world card, something is closing in your life. Something is, parang love to Aquarius Something is, for some of you, pwedeng you are in a not so pretty, hindi magandang relasyon. O pwede din naman na missed opportunity in love. I wouldn't say missed eh. Actually, siguro 90% not good relationship kasi nandito yung tower eh. Para sa bagong opportunity, parang the tower shouldn't come up. Kasi ang tower reversed, something is, alam mo na may mali, pero parang nagpapatay mali siya ka, or you refuse to see things clearly, or you refuse na, ayan, yung mga higpit ng kapit niya doon sa doon sa babagsak na nga, eh, parang come on, let it go, ayaw niya. Sumabog na sa harapan mo or pasabog na sa harapan mo, waiting for the other shoe to drop, pero parang ikaw, no, 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 lalaban ko to. Yun ang tower na reverse. So, for some of you, I feel like it has something to do with romance. It has something to do with your relationships. Kasi something is not quite right. Pwedeng you are negotiating yourself, you're negotiating your worth, you are parang, sige, you're begging them to stay para lang sa mga bata, pwedeng ganon, o kaya you are trying to parang negotiate na wag mo ko iwan kasi um ah, wag mo akong iwan kasi paano na ako ganun. Alam mo yun? Kasi ang Ace of Cups, para yan upright. Not only it is a new opportunity in love, but it is also self-love. Tingnan mo naman, no, meron siya mga butterfly na pinapalaya niya. Reverse mo nakuha. So, if I would interpret that, pwedeng hindi ka pa malaya, ayaw mo pang palayaan yung sarili mo, o kaya okay lang sa'yo na masaktan ka kasi mahal mo yung tao, uh, which is not a healthy relationship looks like. But the good thing is the world card is here. Yung core energy mo, pwedeng you are in the process of closing this chapter, or you are in the process of standing on your own, parang ay, laban ko na to, ayoko na, tapusin na natin to. Isasarado ko na tong pahina, o isasarado ko na itong parang kabanata na ito ng buhay ko. Okay, tingnan natin yung narrative. Uy, aalis. Uy, nice. The wheel will be in your favor. Swerte. Ingat ka sa pagpadadalos. Eh? Pag, 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 wag padalos-dalos. Shit, nahirapan ako dun ah. Tagalog naman, ano ba yan? You are leaving a situation behind. This is nice. Tingnan mo, oh, may namatay na tinatawid niya sa river. So, this could be, I could interpret this as a death of a relationship, death of a relationship that used to be your everything, death of something and moving on to a new one. Pero ingat ka sa energy na yan, kasi while there is luck is on your side, ingat ka na magpadalos-dalos. Pwede din naman na presensya ito ng isang tao na parang kukumbinsihin ka to do otherwise, is-smooth talk ka, ibubuli ka, o kaya naman imamanipulate ka na hindi mo namamalaya na na kokontrolin ka. Ingat ka sa enerhiya na ganyan. Pwedeng tao yan eh, na parang fierce siya na dadaanin ka sa smooth talk, ibubukahin ka na parang, oh eh, parang huwag mo nang ituloy yan kasi hindi maganda sa mga bata, mga ganyan.
Pwede din actually na it is just a period of emotional a period of parang self-care, a period of emotional um, fulfillment. Kasi right after that is the Nine of Wands reverse, mapapraning. Pwede din naman na kung titingnan natin yung linear na story niyan, pwede na you would choose yourself, aalis ka, you would choose yourself, pero at the same time, some people are out there to hunt you. O mapapraning ka kasi baka ginawa mo yung tama, no? The price you pay for doing things right. Ginawa mo yung tama, pero yung mga tao, sadyang masasama ang ugali, naging pamilya ng ex mo, pamilya ng lalayasan mo, o kaya naman, whoever that group is na nagpapapraning sa'yo, papraningin ka nila. Pwedeng sasendan ka nila ng threat. Hindi ko sinasabi na huwag kang umalis at wala. Kasi it's just a phase. Yung kung may threat man or may bullying man na magaganap, it's just a phase. O pwede din naman na praning ka lang. Hindi naman sa kinagaslight kita. Pero ang point is, do whatever it takes para makaalis, especially if you're in a toxic situation. Kasi luck is in your, nasa yun na yung kumbaga, swerte. Nasa yun na yung swerte, once you move out, parang babackupan ka ni universe. The universe will conspire, sabi sa The Alchemist. And then this one, you will have that period of emotional fulfillment. Maybe you would realize na okay pala na ako, mag-isa lang ako muna, okay lang pala na single lang ako, um, muna, and I need to channel love muna to myself bago ko ipamigay ang puso ko sa ibang tao. Parang ganun. Pero at the same time, there is parang yun nga, mapapraning ka kasi parang mali ba yung ginawa ko, tama ba yung ginawa ko, should have I done it differently. This could be the person that you are in a relationship with. Very, very pa sila. Hindi sila king. Very immature. Night lang to eh. Night, and they're padalos-dalos sila. Pwedeng sila yung magsusmooth talk, bubukahin ka na parang huwag mong gawin yan. Kasi sige ka, ganto ganyan. Alam mo yun, parang iboboss around ka, sasabihin sa'yo kung ano yung gusto, dapat mong gawin. At yung tao na yan na magkakos sa'yo ng heartbreak. Siya ang dahilan. If you are not in a relationship, somebody with that energy, smooth talker, padalos-dalos, fierce energy, go-getter siya. Admirable yung pagka-go-getter niya, pero at the same time, hindi siya nag-iisip sometimes. Hindi siya nag-iisip, go lang siya ng go. Alam mo yon, tingnan mo, I will go for an adventure, pero baboy ang kanyang alam mo yon, baboy ang kanyang ride. So, would that make you go faster? 'Di ba? Alam mo yun? You have so much, this person has a lot, has a, uh, imaginative siya, pero creative siya, pwedeng ganyan. Charming siya, pero minsan talaga, pwedeng friends mo yung nagsasabi nito, minsan hindi siya nag-iisip. Padalos-dalos siya. Yung tao na yan, whoever that person is, pwede ka actually katrabaho mo yan eh. So kung trabaho, nandito ka for work reading or career reading, that person could be the culprit para dun sa heartbreak na mangyayari or magaganap. And I feel like maganda ang clarification ng ito, nung Six of Swords, yung pag-alis. Magandang clarification niya kasi there is a steadiness, there is that calmness. Parang there's calm after the storm. After the storm, there's that calm na mararamdaman mo once you leave that situation behind. It could be a struggle, ang pinakamahirap na part yung i-prep mo yung sarili mo para sa pag-alis. Pero if something has died, if the relationship has died, even before you admit it, bago mo aminin na patay na pala siya, yun yung mahirap eh, yung pag-amin na kasi karamihan sa atin in denial pa, feeling natin we could make a relationship work. Pero ang maganda nun, once you leave that behind, there is that certain calmness. You are this Queen of Cups. Very nurturing. Pwedeng yung nurturing energy na yan is something na you would channel to yourself, something na you would channel to people around you, compassion, and compassion not only sa ibang tao, pero I feel like this is a compassion towards yourself. Alam mo, hindi ko sinasabi to, pero, alam mo kung ano to? Ito. Ibang deck na to eh.
This is just a strong affirmation na you are about to close this chapter. Meron ka ng isasaradong chapter na hindi maganda sa buhay mo, Aquarius. And this is such a good sign kasi bukod sa dalawang beses siya lumabas sa reading mo, magkaibang deck pa. So, ang ganda na lumabas siya kasi alam mo yun, you will be in your own bubble. Tingnan mo, nasa loob siya ng snow globe. Parang kang trap. Pero, once you shake things up, di ba pag shinake mo yung snow globe, parang magpapakita sa'yo ng wonder, sense of wonder. Di ba pag shinake mo ang snow globe, lalabas yung snow. So, you need to shake things up. You need to shake things up. And once you do, shake things up, meaning babaguhin mo yung sitwasyon mo, um, lalabas ka sa comfort zone mo. Once you do, you will be getting out of that situation, and then you will reach that emotional fulfillment, which is such a nice card to have, nice cards to see. Okay, uy, letting go, magbawas ka, girl. Ito, alam mo, sa deck na to, gustong gusto ko tong card na ito. This is Five of Cups. Yung girl, binigay niya yung everything. Binigay niya yung sarili niya. Parang si Ariel lang. Tinrade niya yung one thing na siya lang ang meron. Ito yung pagkatao niya. Binigay niya doon sa bird. She has transformed into a bird, pero at the expense of her own self. So, parang sinangkalang niya yung sarili niya, binigay niya, nawala yung personality niya, binigay niya everything she has, only to be disappointed. Kasi hindi na siya tao. Bird na siya. So, parang it's not who, alam mo yung pumasok ka sa relasyon, giving it your all, feeling or assuming or thinking na it will be returned and you will be in a parang mas maganda yung magiging sitwasyon mo or estado mo. Pero ironically, it didn't go as expected kasi nawala na yung pagkatao mo, nawala na yung kung sino ka. Pwedeng hindi mo nakilala kung sino ka. And that is just so sad kasi hindi na, imbes na mag-compliment sa personality mo, yung karelasyon mo, parang hinigop niya, sinaction niya, vinacuum niya kung sino ka para lang lumakas siya. Alam mo yun, dapat equal. So, that is so sad. And, pero maganda doon, reverse mo siya nakuha. So, this could be a sign na you will focus on things na parang there's a death of a relationship. There's a death of a connection, pwedeng ganun. Pero you are slowly acknowledging the fact na it's meant to die. You're meant to get out of it. And ang traditional na image ng Five of Cups, mental anguish to eh. Parang you are mourning. There's a loss, deep loss. Sobrang pwedeng depression. And to clarify pa yung kapraningan, I feel like yung kapraningan, it would be a phase. Kapraningan na parang ginawa ko yung tama, hala baka gantihan ako, yung ganon. Or actually, pwede mag-manifest din nga na ibubuli ka, o kaya ang dami nilang sasabihin sa'yo, yung family ng ex mo, yung friends ng ex mo. Pero, the moment na you would stop juggling, o kaya you would let go, kasi reverse mo nakuha eh. So, you would let go. Once na mapakawalan mo na yung mga bagay na hindi na nakatutulong sa'yo, doon magsisimula yung emotional fulfillment na yan. So, congrats na agad, Aquarius. Kasi there's heartbreak muna. Pero ang maganda doon, ang ganda nito, parang parehas kayo ng si Pisces ba yun? Na nakuha niya rin tong card na to. Parang ito ang collective energy this March. Very calm and collected, very nurturing, very compassionate. And sa'yo, sa case mo, it's not just a compassion towards others, but more of compassion towards yourself. Parang being kind to yourself. Recognition na something has died and it has to go. Actually, may struggle pa nga dito sa night na to eh. Itong yang maboka na yan na parang ilulure ka pa na bumalik or ilulure ka pa na uh, wag umalis kasi ewan ko, bubudulin ka pa to something. Pero ang pinakamaganda talaga,
You have the world card twice in your reading. Something is about to close. Something needs to close. And hindi lang recognition ng closure ang meron ka, kundi recognition na parang ako naman. Message from the universe, oracle card, get untangled. Hindi ka pinipressure ni universe na maging masaya ngayon, lalo na kung in the process ka of this heartbreak, hindi ka niya pinipressure na maging masaya. If you can't find joy, just be at that zone na yung sakto lang. Doon ka lang sa sakto lang. Hindi mo kinakailangan madaliin ang sarili mo na mahanap agad kung ano yung makapagpapasaya sa'yo para mahanap yung emotional fulfillment. No pressure doon. Kasi ang message dito, if you can't find that soon, or nahihirapan kang hanapin yung joy na yan or emotional fulfillment, just be at a place na sakto lang, na neutral lang. Okay lang na nandun ka lang sa neutral lang. Hindi mo kinakailangan, parang baby steps, hindi mo kinakailangan mahanap yung joy agad-agad kasi it requires some process. And it's okay, you are exactly where you need to be. Yun. Iwan ko na yun dun. Like, share, subscribe naman po. Aquarius, and sana makita ko ulit next time. Kung may naririnig kayo mga ingay sa paligid, pasensya na po. Sana, ay makita ko pa rin kayo ulit. Salamat, and ako po si A. See you soon. Bye-bye!